Dior Lohorn mga tol. Tandaan nyo pa ba yung naging import ng Barangay Ginebra na binansagan pa to ng The Eruption sa taas na 6'7" na bibigat na 230 pounds na kayang tumira sa labas at syempre kakalabawin ka talaga neto pagdating sa ilalim mga tol. Pero bago yan, kung di mo pa napapanood ang mga naging kwento ng mga the best import ng Barangay Ginebra na si Vernon Maclean, Nate Brownfield at si David Noel mga tol, ilalagay ko yung link sa comment sa baba mga tol. Dior Lohorn mga tol, pinanganak sa taong 1987, tubong San Francisco, California mga tol. Sa pagsisimula niya sa karera niya sa basketball sa San Francisco, sa high school level ng freshman year niya pa lang nakitaan na kaagad si Lohorn na may potential sa paglalaro ng basketball. Nag-average siya doon ng 15 points at 8 rebounds. Sa sophomore year naman niya mga tol, tinanghal naman siya bilang first team of all ng WCAL. At sa taong 2002, December 16, gumawa nga ng historic game si Lohorn sa team niya ng Riordan. Paano ba naman kasi he's breaking the school single game scoring record. Nakiscore nga siya doon ng 48 points. So fast forward tayo mga tol sa college career niya. So nakailang beses siyang tinanghal na first team of all ng WCC sa taong 2008, 2009. Sa taong 2008 at 2009 din, nag-average din siya ng 20 points, 6.9 rebounds per game. At mayroon pa nga pagkakataon na inimbitahan siya na mag-workout sa dalawang team sa NBA, yun ay Portland at Sacramento Kings mga tol. Meron pa nga mga tol no, sa college career niya, tinanghal din siya na pinakamabilis na nakaabot ng 1K points sa USC. No, nakasama niya dyan sa record na yan mga tol na silang dalawa lang ang nakagawa ng ganyang record mga tol no, sa USC University. Kasama niya dyan sa record na yan na ang 10-time NBA champion na si Bill Russell. 2009 to 2010, maswerteng na imbitahan ng free drop workout si Dion Lohorn mga tol. Tatlong team yon sa NBA mga tol, Golden State, Sacramento at Portland. So matagal na rin siyang ni-scout ng Golden State at Portland noon pa mga tol. Kaso sa kinasamaang palad, wala nga kumuha sa kanyang team at naging undrafted player siya sa taong 2010. So sayang din mga tol no, lagi nga siyang na-scout ng mga team ng NBA. Binilikan pa siya ng Sacramento at Portland. Maganda naman talaga yung stats ni Dion Lohorn doon, kaso may binabagain siguro yung team ng Sacramento at Portland doon mga tol no. So bigo nga siyang makapasok sa malaking liga, yun nga yung NBA mga tol. Sa nakalipas na taon mga tol, bago mapunta sa Ginebra si Lohorn, marami siyang napuntahan na bansa. Nagpa-Belgium pa siya, Ukraine, Venezuela at naglaro sa Saigon Heat sa bansa na Vietnam bago mapunta sa Barangay Ginebra mga tol. Sa Saigon Heat din mga tol, mas nakilala siya ng mas maraming fans doon. Binansagan pa nga siya doon ng The Monster in the Middle dahil sa lakas neto sa loob mga tol at kakaibang pangangatawan talaga. At sa taong 2013 mga tol, kinuha na nga siya ng Barangay Ginebra para maging import sa Commissioner's Cup mga tol. Sa debut game pa lang niya kontra Rain or Shine mga tol, na may import na si Arizona Reed. So sino ba naman ang nakakatanda dito sa naging import na ng Rain or Shine noon mga tol no? Nakapagtala nga siya doon sa debut game niya ng 29 points, 11 rebounds and 1 assist. Take note mga tol no, sa laro ni Dion Lohorn doon, galing lang sa pasa yung iba doon mga tol no. Hindi yung sariling sikap niya talaga para gumawa ng score. Medyo yung time na noon mga tol no, babang-baba talaga sa standing ang Barangay Ginebra nung pumasok si Dion Lohorn. So natapos ang season ng Ginebra ng 3-6 pero pasok pa rin sila sa playoff. Sa lagay ng Barangay Ginebra kasama si Dion Lohorn, talagang dadaan ka talaga sa butas ng karayom yung karera ng Barangay Ginebra sa commissioner. So nakapasok nga ang Barangay Ginebra doon sa pinakababang standing. Kaso yun na nga ang sinasabi ko mga boss, makakalaban nila ang number 1 seed na Petron Blaze. Solid tong team noon mga tol no, andyan si Arvin Santos, Cabagnot, Pajardo mga tol no. So napakalakas na team talaga noon time na noon. So sa lakas ng Petron Blaze noon mga tol, hanggang quarterfinals lang ang inabot ng Barangay Ginebra
So twice to beat pa nilang matatalo dapat ang Petron doon. So napakahirap talunin yung Petron that time. So natapos nga ang game sa 101 to 94 mga tol. So fast forward tayo sa taong 2016, balik PBA ulit bilang import naman ng Rain or Shine. Ang coach pa noon mga tol si Coach Yeng Yao. So sa karera niya sa PBA, bigo nga siya na makakuha ng kampyonato. So nagpalipat-lipat na siya ng bansa para maglaro. Naglaro pa to sa Pilita Jaya kung saan naglaro nga si Justin Brownlee. So nakapaglaro si Dean Lawhorn doon hanggang 2019 to 2020 at hanggang 2021 at 2022. At sa hindi nakakaalam mga tol, naging part din siya ng NBA 2K14 para tumulong sa pag-stimulate ng shooting at dunking, dribbling, defense, and move post. Sa ngayon mga tol, update kay Dean Lawhorn. So masasabi natin successful yung naging karera niya sa paglalaro ng basketball. Naging coach din siya sa San Francisco, no? Tapos napunta din siya sa High Level Basketball Academy kung saan tinuturuan niya yung mga bata doon. Sa edad na 38 years old mga tol, no? So masasabi natin na successful pa rin yung naging karera ni Dean Lawhorn kahit naging undrafted siya sa NBA. Pero malaking goal pa rin yung naging part siya ng NBA 2K14. So yung video mga tol. So marami pa tayong gagawin dyan mga video at mga naging import ng Barangay Ginebra mga boss, no. Kakalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos.